Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong umaga upang samahan ako na magbigay sa atin ng kalakasan at encouragement ang salita ng Diyos na ating mapag-usapan ngayong umaga. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Mateo 5, 13 hanggang 16. Ito ang sinasabi. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kapag ang asin ay nawalan ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan kundi itapon na lamang at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, paliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak sa magandang umaga ng linggo upang ikaw, O Diyos, ay papurihan at sambahin. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong hinihiling sa inyo na abutin mo ang may mga karamdaman. Ang inyong lingkod, O Diyos, na may ubo at sipon, Panginoon, ay patuloy. Hawakan mo, O Diyos, upang mawala ang sipon sa aking katawan. Gayon din po ang mga kaibigan namin na mayroong ganong karamdaman, ubo at sipon. Lord, patuloy mo silang pagalingin. Patuloy mo silang palakasin. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, Diyos, patuloy naming hinihiling sa inyo ang aming mga kaibigan na ngayon pa lamang ay naghahanda para umuwi sa kanilang tahanan dahil sa isang gabing pagtatrabaho, Panginoon. Sila man, O Diyos, ay patuloy na nagbibigay sa kanila ng pangangailangan ng kanilang pamilya, O Lord. Panginoong Hesus, Ikaw ang nakakaalam sa bawat puso ng iyong mga anak. Kaya Panginoon, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat na ito. Ingatan mo ang mga kaibigan namin na uuwi pa lamang sa kanilang tahanan. Sa pagdadrive ng kanilang motor, ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Patuloy rin namin inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mga manggagawa sa ubasan mo, Panginoon. Ang aming mga pastor. Lord, patuloy mo po silang ingatan sa kanilang buhay sa araw-araw ng pagmiministeryo, Panginoon, upang marami pong kaluluwa ang kanilang madadala doon sa paanan ng aming Diyos na buhay. Panginoon Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naroon sa mga bilangguan. Patuloy mo silang gabayan, ingatan, at patawarin mo sila, O Lord, sa mga kasalanang kanilang nagawa. Sila man, Panginoon, ay napagbintangan. Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Dalangin ko rin, O Diyos, ang
may mga kaarawan, may birthday ngayong umaga. Ngayong araw na ito, pagpalain mo po sila. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Ibigay mo sa kanila ang mga pangangailangan nila, O Diyos. Tulad ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Lord, gayon din po ang may mga anniversary. Wedding anniversary, Panginoon. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa. Pagpalain mo sila, O Lord. At patuloy mo silang palaguin ang kanilang pagsama bilang isang pamilya, Panginoon. Panginoon, gayon din po, dalangin ko, O Diyos, ang mga taong sarado ang kaisipan sa kanilang pamilya, Panginoon. Hindi sila nagkakaunawaan ang bawat isa dahil wala po ni isa man ang nagpapakumbaba. Lord, hipuin mo po ang puso ng taong ito upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng pagpapakumbaan sa isa't isa. At sila, O Diyos, ay magkaroon ng pagkakaunawaan at magkaroon ng magandang pamilya. Panginoon, Lord, salamat dahil Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon na siyang nagbibigay sa amin ng pagmamahal sa amin. Na dapat kami, O Diyos, ay siyang unang magmahal sa inyo. Bagamat Ikaw ang nauna dahil isinugo mo ang kaisa-isa mong anak upang kami, O Diyos, ay tubusin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po at sa umagang ito, sa aming pananambahan ay kami pupunta sa mga iglesia, sa mga simbahan. Ingatan mo kami, Panginoon, lalong-lalo na kung kami ay nagdadrive. Maraming salamat at sa mga Sunday School, Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan ang tagapagturo ng Sunday School, Lord. Sa iyo namin ipinagkatiwala ito dahil Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang nakakaalam. Bigyan mo kami ng karunungan na dapat namin may ibahagi sa iba, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang pro-life man na kung saan ay inaanyayahan tayong ipagdasal, ipagtanggol at pangangalagaan ang buhay ng tao. Buhay na mula sa sinapupunan hanggang kamatayan nito. May isa akong estudyante na may ganitong motto sa buhay. To live, not only to exist. Tunay nga naman na hindi lahat ng nag-i-exist ay buhay. May mga nilalang na may buhay at mayroon ding walang buhay. May mga nilalang na hindi nila alam kung ano ang kanilang buhay. Ngunit hindi sapagkat humihinga ay buhay. No? Baka nag-i-exist lang sila. At hindi naman talaga sila buhay. May mga ilan kasing tao, mga kaibigan, na parang walang patutunguhan ang buhay. No? Walang patutunguhan ang buhay. Hindi nila alam kung saan pupunta. At parang walang direksyon ang tinatahak nilang mga landas. May mga ilan naman na sinasayang ang buhay nila sa makamundong pamumuhay sa pamagitan ng paggamit ng mga nakasisira sa kanilang katawan. O kaya naman ay namumuhay na walang panggalang sa kanilang dignidad bilang tao. Hindi lang sapat na tayo ay humihinga, mga kaibigan. Hindi lang sapat. Dapat din na tayo ay nabubuhay na buhay. The glory of God is man and woman who is fully alive. No? Fully alive. Ito rin ang binibigyang diin ngayon sa ating pagbubulay-bulay ng Ebanghelyo ng Diyos. Ito ang ibig sabihin na maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ang asin na walang lasa ay walang kwenta. Ngunit, nawawalan ba ng alat ang asin?
Yun ang mga katanungan, mga kaibigan. Nawawalan ba ng alat ang asin? Noong panahon ni Jesus, na kung saan ang asin ay direktang kinukuha sa dagat at parang mga rock crystals na inilalagay sa maliit na supot at ibinababad sa lutuin. Ang talagang maaring mawalan ito ng lasa, di ba? Kaya nga, ang mga latak nito ay itinatapon na lamang sa labas at inaapakan ng mga tao. Bilang asin ng sanlibutan, mga kaibigan, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na magbigay lasa. Magbigay lasa sa buhay ng iba. Sa anong paraan na tayo ay magbigay lasa sa buhay ng iba, mga kaibigan? Katulad din ito ng mensahe ni Jesus na sinabi niyang tayo ay ilaw ng sanlibutan at dapat ay magliwanag ang ating ilaw upang makita ng iba ang ating mabubuting mga gawa. Iisa lang ang ipinapahiwatig ng dalawang paghahambing na ibinigay ni Jesus na dapat ang bawat Kristiyano ay maging mabuting balita sa kanyang kapwa. Ang pagiging mabuting balita, mga kaibigan, sa ating kapwa ay nangangahulugan ng isang marangal at banal na pamumuhay nating lahat. Tandaan natin, mga kaibigan, na ang kabutihan ay nakakahawa, di ba? Nakakahawa ang kabutihan. Kung paano ang kasamaan, gayon din. No? Nakakahawa. Higit na nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay ng tao kung ginagamit niya ito para sa kabutihan. Ngayong taon na ito, hinahamon tayong mga kaibigan na gamitin natin ang ating talento, oras, at kung ano mang meron tayo upang makatulong sa pagpalaganap ng kabutihan. Ikaw man, kaibigan, ay nagtatrabaho, no? Nag-aaral, o kahit nasa bahay lamang, ay maaari kang maging buhay na saksi ni Kristo. Ipalaganap ang kabutihan. No? Ipalaganap ang kabutihan, ipakita mo na ikaw ay isang Kristiyano. Hindi lang isang Kristiyano tuwing linggo. No? Ang katapatan at pagiging makatarungan sa ating pang-araw-araw na gawain ay may konkretong paraan upang maging asin at ilaw ng mundo. Kaibigan, may alat at liwanag ka pa ba bilang Kristiyano? Nakikita ba sa iyong buhay ang ilaw? Baka naman isa ikaw sa nagbibigay ng kadiliman ng iyong mga kapamilya, kaibigan. O baka naman ikaw ay walang kwentang asin, nawawala ng alat dahil sa iyong mga gawain na hindi mabuti. Kaya mga kaibigan, tingnan natin, di ba ang ilaw, kapag nasa isang mataas na lugar, buong kapaligiran mo ay nagliliwanag, makikita mo. Gayon din sana tayo, mga kaibigan. Nakikita sa ating buhay na tayo ay may Kristo sa ating buhay. Tayo ang asin at ilaw sa ating kapaligiran, sa ating pamilya, sa ating community. Huwag nating hayaan na ang kasamaan ay palaging nasa ating buhay. Ipaglaban natin ang kabutihan
upang tayo ay maging ilaw, maging asin ng ating komunidad o sa ating pamilya. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito. Gamitin mo kami, O Diyos, bilang asin at ilaw ng aming komunidad o sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, upang sila, O Diyos, ay maliliwanagan ng kabutihan na gawa ng aming Panginoong Jesucristo na siyang ang unang nagbigay sa amin ng ilaw. Lord, salamat sa ilaw na pinagkaloob mo sa amin upang kami ay sumunod sa inyo, Panginoon, bilang iyong mga anak. Salamat sa asin upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng lasa sa iba. Hindi kami walang silbi, hindi may lasa na meron kaming Diyos, meron kaming Panginoon na laging umaalalay, nagpo-protect sa aming mga buhay sa araw-araw. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita sa umagang ito. Panginoong Hesus, tulad ng iyong mga alagad, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po kami o hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin na maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo na ang lahat. Amen at amen.